Nakita ito, nakahinga si Lanyo ng maluwag. Buti naman, ang kapatid kong babae ay di umano'y isang simpleng tao. Nag-aalala pa rin ako na baka may dalawa kang isip. Ang Rain Nation na ito ay magpapalit ng kamay sa madaling panahon, at pagkatapos ay kailangan pang tumakbo ng aking master mula sa malayo para harapin ang mga walang kwentang bagay ng maliit na bansang ito. Sinabi sa kanya ni Tabag Guang, masyado kang nag-iisip. Talagang hindi ako nagdadalawang isip. Narinig ito, sinabihan siya ni Lanyo na patunayan ito. Inumin mo ang basong alak na ito bilang pagpapakita ng katapatan. Pagkatapos mong inumin ang alak, pakakawalan kita mula sa kulungan na ito. Malungkot na sinabi ni Tabag Guang, Lady Lan, bakit kailangan mong maging ganyan katigas at walang tigil? Kung hindi ka panatag, maaari akong pumunta sa isang liblib na lugar sa Great Desert, hindi ba? Kinailangan siyang purihin ni Lanyo matapos makita ito. Talagang matalino ka. Upang mapanatag ang isip ng aking master upang makapagbasa siya ng mga libro sa Boundless Sect at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga landmines ng Great Desert, kailangan kang tanggalin. Bigla, nagulat si Tabag Guang at nagsimulang damyugo ang ilong. Inilahad ngayon ni Lanyo ang kanyang plano, palagi akong gustong magplano ng maaga. Ang tubig at pagkain na ininom mo nitong mga nakaraang araw ay may lahat ng invisible poison na idinagdag. Hindi mahalaga kung iinom ka ng alak o hindi, ang insenso na inihanda ko ay magiging sanhi din ng paglitaw ng poison. Agad na nagbago si Tabag Guang sa First Demon Envoy. Yumangal siya, ikaw bitch. Kaya alam mo ang tunay kong pagkatao sa simula pa lang. Walang pakialam na sinabi ni Lanyo. Ito ay talagang isang hindi inaasahang aksident lang. Wala akong pakialam kung ikaw ay tao o isang demon envoy na nagpapanggap na maglalaro ng tricks. Gusto kong patayin ang taong may pagkakakilanlan ni Tag Guang. Ituring mo ang iyong sarili na malas. Huwag mo nang banggitin na ikaw ay isang demon envoy, kahit isang demon king ay hindi kayang pigilan ang poison ng aking master. Ginamit ng First Demon Envoy ang Ancient Demon Transformation upang salakayin si Lanyo. Yumangal ito, kung gayon, hihilahin kita. Ikaw bitch, pababa sa impyerno kasama ko. Pagkatapos nito ay nagbago ito sa isang vortex at sumugod patungo kay Lanyo. Tiningnan ni Lanyo ang bitch na ito at malakas na minura, ang pagiging bangkay lang ba ang kaya mo? Ginamit niya ang magic para atakehin ang monster. Sinabihan niya ito, huwag mong maliitin ako. Nalasan ka na at gusto mo pa ring labanan ang Queen of Supernatural Powers. Nagbibiro ka ba? Pagkatapos noon, sa isang anti-gravity napa-type supernatural strike lang, lumipad palabas ang monster. Hindi nakikipaglokohan si Lanyo dito, inangat niya ito at ibinaba ulit. Sa labas, sumikat ang liwanag sa madilim na selda ng kulungan. Ginamit ni Lanyo ang kanyang supernatural powers. Agad na nagkapira-piraso ang First Demon Envoy. Hindi pa rin ito nakalimutang paalalahanan ng Supreme Monarch kasama ng Ancient Demon Cataclysm na agad na bababa sa Great Desert. Lahat kayo ay magbabayad ng presyo. Pinanood ni Lambo ang First Demon Envoy na nagiging abo at yumangal, ikaw bitch. Ang title ng Supreme Monarch ay karapat-dapat lang sa aking Shifu. Matapos ang lahat, tiningnan ng babae ang tambak ng mga durog na bato sa harap niya at naisip, sige, 2 araw pa bago ang Ancient Demon Cataclysm. Narinig ko na sa tuwing nangyayari ang Ancient Demon Cataclysm sa Great Desert, may mga kakaibang bagay na nangyayari. Nagtataka ako kung ano ang mangyayari bago magising ang Ancient Demon Army sa pagkakataong ito. Sana ay hindi nito gambole ng pagbabasa ng aking Shifu. Sa wakas, dumating ang araw ng Great Cataclysm. Maraming high-level cultivators ang nagtipon sa bungangan ng isang bundok. Pinagtatalunan nila ang sitwasyon pabalik-balik. Maraming experts sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, malapit nang lumitaw ang Demon Army mula sa kailaliman. Bigla, isang silhouette ng isang batang babae ang nakatayo sa tuktok ng bundok. Si Ling Russo iyon. Tinitigan niya ang bunganga ng bundok at idineklara, Shifu, gagawin ko ang lahat para pigilan ang Ancient Demon Cataclysm na ito. Noon mismo, may sumigaw, tingnan niyo. Mayroong heavenly rankang expert dito. Si Liu Tongzi iyan, ang 84th sa heavenly rankings.
Ang batang iyon ay nagpapalabas, nakatayo mismo sa tuktok ng puno. At isa pa, si Indasi, ang 71st sa Heavenly Rankings, nakaupo sa isang malaking bato. Susunod ay si Wob, ang 96th sa Heavenly Rankings. Hindi mapigilan ng nagnganga na pulutong ang sumigaw, sa pagkakataong ito, sa gabay ng tatlong Heavenly Ranking Seniors, kami, mga Earth Ranking Scrubs, ay tiyak na makakakuha ng malaking loot. Hoy, ang mga seniors na iyon ay narito upang patayin ang mga demons, hindi tulad ninyong naglalayong makuha ang treasure ng Ancient Demon. Tiningnan sila ni Wob at hindi mapigilan ang sumagot, tama iyan. Narito kaming lahat para iligtas ang Great Desert, hindi para sa personal na pakinabang. Tumawa si Jinky, ang mga Heavenly Rankers na iyan ay puro flash at walang substance. Kung narito si Piang Shikang, ang 9th sa Heavenly Rankings, lahat sila ay luluhod at tatawagan siyang daddy. Sumingit si Shen Yuan, syempre, nakakatakot si Piang. Teka, maaari mo ba akong pakawalan? Hindi ko kayang harapin ang Ancient Demon. Ayoko pang mamatay. Ayaw ni Shiyai na gawin iyon. Hindi. Kailangan mo akong sundin at pumatay ng 6,666 na demons bago kita pakawalan. Kung hindi, sasabihin ko kay Piang Shikang. Narinig ito, umiyak na lang si Shen Yuan. Bigla, hamangin ng malakas. Mukhang nakilala ito ni Ziggy. Sinabi niya, ang hangin na ito. Bigla, lumitaw ang isang linya ng kulog sa kalangitan. Tumingin si Ziggy at sinabing, sa wakas, nagsimula na ang Great Tribulation. Bigla, umikot ang mundo at nagkaroon ng sandstorm. Tiningnan ng grupo ng mga high-level experts ang buhawi sa harap nila at sumigaw, ito ba ang apocalyptic windstorm na naitala sa kasaysayan? Tinakpan ni Ziggy ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay upang iwasan ang sandstorm. Napansin niya at sinabing, sa isang iglap, ang disyerto sa harap ko ay nawala. Nakita ang sitwasyon sa harap niya na naging mapanganib, agad na ginamit ni Ling Russo ang TG siya. Mabilis ding ginamit ng grupo ng mga experts ang kanilang mga kasanayan. Nagkaisa sila, nagsasabihan, magtulungan tayo at pigilan muna ang sandstorm na ito. Ngunit napakalakas ng bagyo na ito, at malapit nang magapi ang grupo ng mga experts. Naramdaman nila na hindi sila makahinga, at ang ilan ay naramdaman pa ang paggalaw ng Earth's crust. Nagbago si Ziggy sa gunpo. Kinuha niya ang kanyang gourd warhorse at tumakas. Sumigaw siya kahit ang mga cultivators ay hindi kayang harangan ang bagyo na ito ng matagal. Tumakas na tayo. Samantala, desperado si Xiang Yuan na kumapit sa manggas ni Ji, sumisigaw, wala nang takas. Natatakot ako na ang buong Great Desert ay tuluyang masisira sa 3 incense sticks. Sa katunayan, umikot ang mundo at tumaas ang sandstorm na parang isang tsunami. Ang buong Great Desert ay nasa estado na ng kamatayan. Ang sandstorm ay papalapit na sa city gate at ang mga bantay sa labas ng gate ay natakot sa nakakatakot na buhawi. Sumigaw sila bago ang anuman, bumagsak na ang Rain Country. Sa loob ng palasyo, isang ministro ang tumakbo ng natataranta at nagulat, Your Majesty, ito ang apocalyptic sandstorm na naitala sa kasaysayan. Ang Great Desert at Rain Country ay tuluyang malilibing. Ang matandang lalaking ito ay nagsisimulang umurong bago ang anuman. Nakita ito, sinabi nito Ubayan, matanda, gagawin nating swerte ang malas. Lumitaw na ang tunay na anyo ng Great Pang at nagpatawag ito ng isang sacred barrier upang protektahan ang Rain Country. Agad na lumabas ang Holy Beast Great Pang upang protektahan ang Great Desert. Matapos lumikha ng barrier ang Great Pang upang protektahan ang Great Desert, ikinampay nito ang kanyang mga pakpak at lumipad palayo. Ikinampay ng ibon ang kanyang mga pakpak at tumugon sa mga demons. Sinabi nito, Ancient Desert, huwag mo nang isipin na lumapit sa Rain Country. Pagkatapos ay pinuntahan nito ang mga ahas na ito. Ngunit hindi inaasahan, ang Ancient Desert Devil ay gustong kumain ng karne ng ibon. Humingi ito sa Great Pang ng karne mula sa leeg nito. Ngunit hindi rin mahina ang agila. Ginamit nito ang kanyang mga pakpak para hiwain ang nakatagong ahas sa kalahati. Ang totoo, Chuti ay umabot na sa kanyang mga teens, tumatanda na, alam mo na.
Ang lakas at bilis ay hindi na katulad ng dati. Pagkatapos, ang Agila, bilang boss, ay winagayway palayo ang Ancient Sand Demon sa ilang pagwagayway ng pakpak. Bumalik sa palasyo, ang mga court paparazzi ay agad na naamoy ang balita mula sa front lines. Tumakbo sila para sa isang emergency report. I-report. Ang Agila ay talagang nasasaktan. Si Lambo, bless her heart, ay tila nakita na ang mangyayari. Pinaalalahanan niya si Tuubayan, huwag kang mag-alala. Pinigibak ko si Master kagabi dahil lasing siya nang umakyat siya sa city head. Narinig ito ni Tuoban ngunit hindi pa rin siya ganap na panatag. Nagtanong siya, kaya ba ni Master kahit ang mga natural disasters? Kaya ano ngayon? Sa ibabaw ng mga pader ng syudad, sa sandaling ito ng labanan sa buhay at kamatayan, tulog pa rin si Yipiang. Desperado si Susha na gisingin siya, sumisigaw ng ubod lakas, Master, gising na. Patuloy na tinatawag ni Susha si Master habang sinusubukang gisingin ang lasing na si Yipiang. Sumigaw siya ng ubod lakas, gising. Magaling. Hindi na nakatiis ang matanda at mahina na Agila, nagpakawala ng isang nakakasakit sa pusong sigaw. Agad pagkatapos, napagtanto ni Susha na nasira na ang Divine Barrier. Tinawag niya ang kanyang lolo, Grandpa, umurong. Hayaan mo ang aking master ang humarap dito. Sa wakas, ang lasing na god, si Yipiang, ay nagmulat ng mata, nananatiling kalahating tulog. Bamulong siya, hindi ako lasing. Kaya ko pa ring uminom ng isa pang tasa. Napakaraming buhangin sa alak. Lumapag ang Agila, humihingal, sa tabi ng kanyang apo. Sinabihan siya ni Susha, Grandpa, bumalik ka. Ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Huwag kang mamatay sa akin. Tiyak na pipigilan ng aking master ang sandstorm na ito. Magtiwala ka sa akin. Makinig ka sa akin. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang apo, tunay na umasa ang Agila na ang Doomsday Sandstorm ay magtatagal ng 7 araw at 7 gabi, umaasa na kaya niya itong pigilan. Ngayon, lahat ay nakatanto ng may takot na ibinunyag ng Ancient Sand Demon ang tunay nitong anyo. Sumigaw sila sa gulat, ito ang mukha ng Sand Demon. Ang napakalaking sandstorm na ito ay pumapasok sa ikalawang yugto ng mutation. Mabilis na pinilit ni Susha ang kanyang master, dali. Ngunit nang lumingon siya, nawala na si Yipiang. Hindi inaasahan, lumitaw siya sa harap ng city gates, nagrereklamo, puro buhangin ang alak. Ang yanyang na niyayakap ko sa aking panaginip ay naging buhangin. Sinira nito ang aking magandang panaginip. Galit na galit si Yipiang, isinabuhay ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang atake, minura ang Doomsday Sandstorm. Isang napakalaking fireball ang sumugod patungo sa gitna ng sandstorm. Ginagamit talaga ni Yipiang ang isang level 100 explosion technique na parang baliw. Ang fireball ay sumugod na parang isang bowling ball na dumiretso sa ulo ng sandstorm at hinati ito sa magkabilang panig. Narito na, pagkatapos, isang tuwid na linya ang iginuhit ng fireball sa paligid ng mundo. Sumigaw si Ziguyin Siang, napakabaliw ng explosive energy na ito. Pinipilit nitong ilabas ang pinagmulan ng sandstorm na ito. Isang ancient Buddha of disaster ang lumitaw sa kalangitan. Halos hindi pa lang ito nakakatapak sa entablado nang makaharap nito ang fireball ni Yip. Kaya bago pa man siya makagawa ng move, binigyan na siya ng isang crater ng kapangyarihan ni Yip. Lumabas, ang fireball ni Yipiang ay parang isang atomic bomb na nagtanim ng isang higanteng mushroom cloud sa disyerto. Pinanood ng lahat ng mga experts, takot na takot. Kinailangan nilang sumigaw, holy crap! Isang suntok ang nagpabagsak sa Doomsday Sandstorm. Nasaksihan ito, hindi mapigilan ni Ling Russo na handgun, napakakalatakot ng mga atake ni Master mula sa libu-libong milya ang layo.